So yun na nga mga best, eto na nga yung part 2 ng ating ano nga bang magagawa natin sa isang buong araw na pag-uwi namin dito sa Pililya. Ayan, nakatapos na kami maglinis ng bahay mga best. Kaya napagpasya ni kuya na igagala daw niya kami or ipapasyal nga daw niya kami. Dito lang din naman best sa Windmill Farm sa Pililya, Rizal. Tara! At andito na nga tayo sa windmill farm mga bes. Ang lapit-lapit natin sa mga windmill bes. Talaga namang alili pa rin ka ng hangin sa lakas. At ito nga, usapan namin ay lomi dahil sarado nga yung pupuntahan namin meriendahan. Kaya dito na lang kami nadala ni Kuya sa Windscape Nature Park. Dito na lang tayo magmi-merienda bes. At maitry na rin natin yung mga pagkain dito. Sobrang malawak nga itong Windscape Nature Park. Ayan, ang dami mong pwedeng pwestuhan kapag kakain ka. Pwede ka sa ilalim ng puno ng mangga or dun banda sa may taas na parang food court style pero open lang siya mga best. Nandun yung mahabang lamesa, lalo kung maramihan kayo. Pero kahit kukunti kayo, pwede naman din daw kumain dun mga best. At ito nga, hindi naman ganong kadami ang tao ngayon. Kadami. Hindi ganun kadami yung tao sa ngayon mga bes. Kaya ayan, kahit saan ka pumesto pwede. At kung gusto mo rin pala mag-viewing bes, meron extra fee. At dahil sobrang mataas na nga itong Windscape Nature Park, makikita mo kapag nag-viewing ka nga kung gaano kadami yung windmill dito sa Pililya. At meron ditong as in, ang lapit lang sa'yo ng windmill. Ayan. Makikita mo siya ng malapitan mga bes. So yun, naka-order na nga rin kami bes ng aming kakainin. Tara na, let's go na. Gutom na kami, mga besh. At yun na nga, kung gusto mo nga din mag-muni-muni, ay pwede ka magduyan-duyan dyan, oh, besh. Ayan, muni-muni ka muna habang iniintay mo yung order mo. Ayan. At dahil nilalamig na nga kami kasi ang hangin, besh, iba talaga yung hangin. Ang lamig sa balat, besh. Tumatagos sa boto. Charot. Ayan, oh, hinangin ako. So, inaakyat na nga kami, besh. Dyan kami papwesto para kumain. So, yun ang pinag-usapan namin kung magbo-viewing pa kami mga bes. At eto na nga yung in-order ng pamangking ko na mocha latte yata yan bes. Hindi ako sure. Siya kasi nag-order ng flavor. Sabi ko, bahala ka na kung anong gusto mo. Ganun na lang din ako. So, ayun. Ganun tayong mga Pinoy, no? Kahit ano. So, ito na nga yung aming in-order. Dinakdakan yung in-order namin. Tapos, sa nanay ko, fried chicken. Tapos, kay ate parang bacon silog yata. Parang ganun. Tapos si Kuya na dinakdakan din. Tapos yung pamangkin ko parang chicken sweet and sour yata. So yun mga bis, hindi sure yan. So hindi kasi ako nagano ng order best. Sila nakako. Pero dinakdakan yung nagustuhan ko. Parang ganun. At eto na nga tayo sa katotohanan mga bis. So yun na nga, sobrang nakakalungkot lang kasi dun nga sa mga in-order namin, sobrang nag-expect kami. At yun nga sa fried chicken, sakto lang yung lasa niya, wala man lang siyang gravy or ketchup na pwede mong sawsawan. Tapos sa dinakdakan, sobrang anlayo ng lasa niya. Para siya naging sizzling tofu, ganun siya. Tapos, pinakamalungkot sa lahat, sinerve siya ng malamig. Ultimo yung kanin, yung ulam, as in malamig. Walang mainit kaming naramdaman dun sa kinain namin. Pero syempre sayang naman kung hindi namin kakainin. Sayang yung pera. Sobrang pricey pa naman ang pagkain nila dito. At yun na nga kung i-rate ko siya, 4 out of 10. Sana po mas ma-improve po natin. Sana po mag-serve po tayo ng mainit kasi yun po yung kailangan. Kasi malamig po dito sa lugar. At nag-viewing na nga rin kami mga best para naman na masulit namin yung aming pag-stay dun sa Windscape Nature Park. Ayan. At nagpunta na rin kami dito sa tinatambayan nga namin na mas malapit mismo sa windmill. Dito din naman yan sa windmill farm mga best. Ayan. Medyo malapit nga lang tong tinatambayan namin dito. At yun na nga, bago pa tayo malungkot ng sobra-sobra mga besh. Ayan. At 4 PM yata kami nakarating dito dahil isang buong araw nga lang tayo mga besh kasi babalik din kami ng Cavite. Ayan. Pero sa bundok kami matutulog mga besh. Mga madaling araw na siguro kami babalik ng Cavite. Ayan. Nasulit naman namin besh kasi nakapaggala naman kami. Ayan o. Tuwan-tuwa si Lexa kasi feeling niya ang daming electric pan dito. Sana uwi natin yung isa nak, no? Charot. At yun na nga mga bes, ang nanay ko busy mag-cellphone. Ayan. At eto na nga, nakakita rin pala si Lexa ng kalabaw dito. Gustong-gusto niya lapitan mga bes, kaya hindi ko siya mabitawan kasi tatakbo talaga ito papalapit. At yun na nga mga bes, please like and share and follow for more and subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Muli maraming salamat po sa pagsama. God bless you all. Bye!